Sa ngayong araw na ito, malawakang protesta ang sumiklab sa Israel matapos tanggalin ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang kanyang defense minister na si Yoav Gallant at ipinalit si Israel Katz bilang bagong ministro ng depensa ng Israel. Ayon kay Netanyahu, masyadong malaki ang mga hindi pagkakaunawaan nila ni Gallant sa pamamahala ng mga digmaan ng Israel at isang krisis ng tiwala ang unti-unting namuo sa pagitan nila na hindi na nakakatulong sa normal na pamamahala ng digmaan. Libu-libong mga Israeli ang kusang nagtipon sa Tel Aviv upang iprotesta ang desisyon, hinarangan ng isang pangunahing kalsada sa Israel, habang ang iba naman ay nagprotesta sa labas ng tahanan ni Netanyahu sa Jerusalem. Sumisigaw ng mga slogan gaya ng karapat-dapat kaming magkaroon ng mas mabuting mga leader at tinawag ang punong ministro na traidor. Sa iba pang mga pangunahing pangyayari, nagbigay din ng emosyonal na pahayag si Gallant kung saan sinabi niyang naniniwala siya na ang lahat ng nasa edad ng conscription ay dapat maglingkod sa IDF at ipagtanggol ang Estado ng Israel. Ang mga ultra-orthodox sa Israel ay exempted sa serbisyo militar, habang ang ibang mga Israeli ay kinakailangang maglingkod. Sinabi rin ni Gallant na tungkulin at responsibilidad ng Israel na ibalik ang mga bihag na Israeli na mas marami ang buhay hanggat maaari, at na ito ay maaabot ngunit nangangailangan ng masakit na mga kompromiso na kaya ng Israel. Dagdag pa niya, walang kapatawaran ang pag-abandona sa mga bihag at sa mga nagpapatakbo ng maling landas na ito. Ipinahayag din ni Gallant ang pangangailangan para sa isang pambansang pagsisiyasat sa anumang pagkukulang sa seguridad na nagbigay daan sa mga pag-atake noong October 7 at para matuto mula sa isang tapat na investigasyon. Ang pagtanggal kay Yoav Gallant bilang defense minister ay malamang na magdulot ng pagbabago sa relasyon ng Israel at US at magbibigay kay Benjamin Netanyahu ng mas malayang kamay. Ayon sa ulat, ang desisyon ni Netanyahu na tanggalin si Gallant ay nag-alis ng isa sa pinakamahigpit niyang kritiko mula sa sariling pamahalaan at nagbigay ng kapangyarihan sa mga miyembro ng far-right at ultra-orthodox na interes sa Israel upang makuha ang mga pangunahing posisyon sa gabinete ni Netanyahu. Ayon sa lahat ng ulat, ang mga pangunahing dahilan ng pag-alis ni Gallant ay nakaugat sa lokal na politika ng Israel. Ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang opisyal sa usapin ng kasunduan sa mga bihag, kasama ang Hamas, ang pagtutol ni Gallant sa malawakang pagbibigay ng exemption sa mga ultra-orthodox na Hudyo mula sa serbisyo sa IDF, at isang iskandalo ng pagtagas ng impormasyon na kinasasangkutan ng isang malapit na ID ni Netanyahu. Ngunit ang pag-alis ni Gallant ay dumating din sa isang mahalagang panahon, ang araw ng halalan sa panguluhan ng US na magtatakda ng magiging anyo ng patuloy na suporta ng US sa mga digmaan ng Israel sa Gaza at Lebanon, pati na rin ang kahinahunan sa patakaran ng Israel sa West Bank at posibleng pag-escalate sa Iran. Sa maraming paraan, ang pagtanggal kay Gallant ang unang hakbang upang linisin ang entablado para sa isang hindi tiyak na bagong relasyon sa US sa pagitan ng bagong administrasyon ni Kamala Harris na malamang na magpatuloy sa pagsuporta sa Israel sa gitna ng malalim na kawalan ng tiwala at lumalaking kritisismo dahil sa mga pagkitil ng mga Palestinian, o isang lubos na hindi mahulaan na administrasyon ni Donald Trump na nangakong susuportahan ng Israel upang tapusin ang laban sa kabila ng komplikadong personal na relasyon ng dalawa. Tinawag naman ng Pangulo ng Israel na si Isaac Herzog ang pagtanggal kay Gallant na ang huling bagay na kailangan ng Israel. Sinabi ng leader ng oposisyon na si Yair Lapid na ang hakbang ay isang act of madness sa kalagitnaan ng digmaan at na ipinagbebenta ni Netanyahu ang seguridad ng Israel at ang mga sundalo ng hukbong Israel para sa kahiyahiyang pananatili sa politika. Samantala, pinuri naman ng far-right National Security Minister na si Itamar Ben-Gvir si Netanyahu sa pagtanggal sa Minister of Defense at sinabing kasama si Gallant, hindi makakamit ang ganap na tagumpay. Ngayon, sa ibang bahagi naman ng balita, ang Tasnim News Agency naman ay nagbahagi ng transcript ng isang tawag sa telepono sa pagitan ng Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi at ng kanyang counterpart sa Egypt na si Badr Abdelati. Sa ulat, sinabi ni Araghchi na naniniwala siyang ang mga hakbang ng Israel ay naglalayong palawakin ang digmaan sa buong rehiyon at guluhin ang kapayapaan, katatagan at seguridad ng rehiyon. Iniulat din ng Tasnim na sinabi ni Araghchi na may karapatan ang Iran na tumugon sa anumang paglabag sa seguridad at teritorial na integridad nito, alinsunod sa prinsipyo ng lehitimong sariling depensa. Nagkaroon ng ilang direktang palitan ng atake ang Iran at Israel sa pagitan ng mga estado ngayong taon, kung saan sinasabi ng Iran na tugon nila ito sa mga pagkitil ng Israel sa mga senior official at sinasabi ng Israel na tumutugon sila sa mga pag-atake ng Iran sa kanilang teritoryo. Ayon kay Patrick Winter, nagsimula ang sunod-sunod na responsibilidad mula sa pananaw ng Iran sa pambobomba ng Israel noong April 1
sa konsulado ng Iran sa Damascus na ikinakitil ng 7 opisyal ng Islamic Revolutionary Guards Corps. Tumugon ang Iran sa pamamagitan ng Operation True Promise 1 noong April 13, isang mataas na tinukoy na pag-atake gamit ang mga drone at missile. Gumanti ang Israel noong April 19 na may limitadong airstrike sa defense radar malapit sa isang nuclear site sa Iran. Sumunod nito ang pagkitil kay Ismail Haniyeh, leader ng Hamas, sa Tehran noong July 31 at ang pinuno ng Iranian-backed na Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa Beirut noong September 27 kasama ang deputy commander ng operasyon ng IRGC na si Abbas Nilforoushan. Dahil dito, tumugon ang Iran noong October 1 sa Operation True Promise 2 kung saan humigit kumulang 200 ballistic missile ang pinakawalan patungo sa Israel. Sinasabing sinusuportahan ng Iran ang Hezbollah na nagbomba ng hilagang bahagi ng Israel ng tuloy-tuloy na rocket fire mula pa noong October 7, 2023 nang salakayin ng Hamas ang Timog Israel. Libu-libong Israeli ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan sa hilagang bahagi ng bansa. Inatake ng Israel ang Iran noong October 26 at inaasahang tutugon muli ang Tehran